Araling Panlipunan 4, Term 1, Week 7. Kahalagahan ng katangiang heograpikal sa pag-unlad ng bansa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng katangiang heograpikal sa pag-unlad ng bansa. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ang kahalagahan ng pangkat etniko sa Pilipinas ay ito ang nagpapakilala sa mundo kung gaano kayaman ang kultura sa bansa. Ang mga etniko ang nagpepreserba ng mga sinauna pang kaugalian, tradisyon at kultura ng iba't ibang pangkat etniko na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain, pin me on the news o ang tinatawag nating North, East, South at West. Paano to? Sa pamamagitan ng pin location icon, flag, ididikit ng mga mag-aaral sa mapa ng Pilipinas ang mga bansa o mga anyong tubig na malapit sa Pilipinas. Para sa unang bilang, N, bansa sa hilaga na malapit sa Pilipinas. Tamang sagot. Ito ay Taiwan. Pangalawa, E, karagatan sa silangan na malapit sa Pilipinas. Tamang sagot, Karagatang Pasipiko. Pangatlo, W, bansa sa kanluran na malapit sa Pilipinas. Tamang sagot, Vietnam. Pang-apat, S, dagat sa timog na malapit sa Pilipinas. Tamang sagot, Celebes Sea. Sagutin ang katanungan. Ano-anong mga bansa ang malapit sa hangganan ng Pilipinas? Sa hilaga, ito ay ang Taiwan. Sa silangan, ito ay ang Palau. Sa kanluran, ito naman ang Vietnam. Sa timog, ito ay ang Indonesia. Pangalawa, ano-anong mga anyong tubig ang makikita malapit sa Pilipinas? Sa hilaga, ito ay ang Bashi Channel. Sa silangan, ito naman ang Pacific Ocean. Sa timog, ito ay ang Celebes Sea. Sa
Sa kanluran, ito ay ang South China Sea. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kaya mo bang sagutin? Tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid dito. Ano ang tamang sagot? Magaling! Lokasyong bisinal. Pangalawa, tawag sa kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Magaling! Lokasyong insular. Ikalawang araw. Unang aralin, ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Pagproseso ng pag-unawa, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubay ang pagsasanay. Gawain, sasakay tayo sa eroplano. Paano to? Gumawa ng eroplanong papel. Ako ang magsisilbing flight attendant o tour guide na maglalarawan sa lokasyon ng Pilipinas at kayo ang magiging pasahero habang hawak-hawak ninyo ang inyong nilikhang eroplano. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Philippine Airlines domestic flight. Ako ang inyong flight attendant sa araw na ito. Handa na ba kayong libutin ang buong Pilipinas? Subalit, bago tayo lumipad, narito ang ilan sa ating mga paalala. Hinihiling namin na mangyaring ikabit ninyo ang inyong mga seat belt sa oras na ito at isecure ang lahat ng bagahe sa ilalim ng inyong upuan o sa mga overhead compartment. Hinihiling din namin na ang iyong mga upuan at tray ng mesa ay nasa tuwid na posisyon para sa pag-alis. Kung handa na kayo, lilipad na tayo mula kanluran papuntang Hilaga, Silangan at Timog ng Pilipinas. Habang tayo ay nasa himpapawid, tignan nating mabuti ang lokasyon ng Pilipinas. Ano ang inyong mapapansin? Bagamat kapuluan ang Pilipinas, ito ay napapaligiran ng mga karatig bansa. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong bisinal. Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid dito. Anong bansa na nasa kanluran ang pinakamalapit sa Pilipinas? Ano namang bansa ang nasa hilaga ang malapit sa Pilipinas? Ano-anong mga bansa ang makikita sa silangan ang pinakamalapit sa bansa natin? Sa timog na bahagi ng Pilipinas, anong bansa ang malapit dito? Tignan naman natin ang mga anyong tubig na nakapaligid malapit sa Pilipinas. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong insular. Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas. Ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Anong anyong tubig ang makikita sa kanluran at hilaga ng bansa?
Ito ay ang South China Sea at ang Bashi Channel. Anong anyong tubig naman ang nasa silangan at timog ng Pilipinas? Ang mga ito ay ang Pacific Ocean at ang Celebes Sea. Ngayon, tayo ay lalapag na sa paliparan. Bilang paghanda sa paglapag, tiyaking tuwid ang inyong upuan at ang inyong seatbelt ay nakakabit. Nakalapag na tayo sa paliparan. Mangyaring tanggalin na ang inyong seatbelt. Tumayo at humanay ng maayos sa paglabas ng eroplano. Maraming salamat! Muli, ako ang inyong flight attendant. Sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang tinatawag na lokasyong bisinal? Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid dito. Pangalawa, ano-anong mga bansa ang malapit sa kanluran ng Pilipinas? Magaling! Vietnam. O sa hilagan ng Pilipinas? Tama! Taiwan. Sa silangan ng Pilipinas? Mahusay! Palau. O sa timog ng Pilipinas? Napakagaling! Indonesia. Pangatlo, ano ang tinatawag na lokasyong insular? Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Pang-apat, ano-anong anyong tubig ang nakapaligid sa Pilipinas sa kanluran? Ito ay South China Sea. Hilaga. Bashi Channel. Silangan. Ito ay Pacific Ocean. At timog. Ito naman ay Celebes Sea. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. Kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay angkop para sa tanggulang lakas, panghimpapawid at pandagat dahil mula sa bansa kitang-kita ang hilagang Asya, timog silangang Asya hanggang timog kanlurang Asya o gitnang silangan. Ito ang dahilan kaya matagal na panahong nanatili ang base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ngayong wala na ang mga base militar ng Amerika sa bansa, ay pinanatili ng Pilipinas ang magandang relasyon at pagkakaibigan ng lahat ng bansang nakapaligid tulad ng Russian Federation, China at United States. Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. Ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA na pandaigdigang nating paliparan ay
naging terminal ng mga sasakyang panghimpapawid na nagmumula pa sa Timog Silangang Asya, Japan, United States, Australia at Europe. Sa ganitong paraan, malakas ang negosyo ng ating airlines. Marami ring kalakalan ang ating mailuluwas patungo sa iba pang bahagi ng mundo. Dahil sa napakaganda nating lokasyon, maraming mga dayuhan ang nais makarating sa Pilipinas at nananatili dito. Mga pamprosesong tanong. Una, ano-ano ang kabutihan at di kabutihan ng lokasyon ng Pilipinas? Ang kabutihan nito ay marami tayong pulo na nagsisilbing daungan ng iba't ibang sasakyang pandagat at malawak ang ating pangisdaan. Marami tayong mga magagandang baybayin na dinarayo ng mga turista. Ang di kabutihan naman nito ay ang pagiging kapuluan ay malaking hadlang sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi na ipapaabot agad ng mga mamamayan ang kanilang mga hinaing o suliranin sa pamahalaan, lalo na yaong mga nasa liblib na lalawigan o kabundukan. Sa ating mga baybayin, marami tayong mga daungan na siya ring dahilan kung bakit maaring may makapasok sa mga smuggler. Pangalawa, bakit mahalaga ang mga daungan ng mga barko sa ating kalakalan? Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. Pangatlo, maipagmamalaki mo ba ang lokasyon ng Pilipinas? Narito ang halimbawang sagot. Maipagmamalaki ko ang lokasyon ng Pilipinas dahil maraming kapakinabangan ang naibibigay nito. Ika-4 na araw. Paglalapat at pagugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pabaong pagkatuto. Gawain, may bucket list. Balikan muli ang mga napag-aralan tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Pagkatapos ay sagutin. Batay sa lokasyon, bakit maituturing na ang Pilipinas ay mapalad at nakalalamang sa iba? Magaling! Mapalad ang Pilipinas dahil nasa magandang lokasyon ito sa Timog Silangang Asya na daanan ng kalakalan. Napapalibutan ito ng dagat kaya sagana sa yamang dagat. Ang klima nito ay angkop din sa pagsasaka kaya may sapat na pagkain at kabuhayan. Pagninilay sa pagkatuto. Pamamaraang konseptual. Panuto. Sumulat ng journal para sa kahalagahang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Pagsusulit. Panuto. Suriin kung mabuti o hindi mabuti ang epekto ng ugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng bansa. Lagyan ng masayang mukha kung maganda ang ugnayan at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, dulot ng estratehikong lokasyon ng bansa. Naging base militar ito ng Amerika
bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Masayang mukha o malungkot? Ito ay malungkot na mukha. Pangalawa, ang pagkakaroon ng maraming pulo na nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandagat. Ito ay masayang mukha. Pangatlo, ang Pilipinas bilang kapuluan ay maaring hadlang sa mabilis na pakikipag-ugnayan sa buong kapuluan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ay malungkot na mukha. Pang-apat, dahil sa kapuluan ng Pilipinas, isa ito sa bansa na may mahabang baybayin na nagbibigay ng maraming puok pasyalan para sa mga Pilipino at maging sa mga banyaga. Ito ay masayang mukha. Panghuli, hindi lubos ang pagkakabuklod o pagkakaisa dahil sa iba't ibang wika. Ito ay malungkot na mukha. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito at ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.